inaano sa atin ng Panginoon na hanggang kailan ko kayong pagtitiisan. Dalhin ninyo rito ang bata. Sa 20, binalangan nila ang bata sa kanya nang si Jesus ay makita ng Espiritu. Biglang pinangisay nito ang bata. Ang batay natumba sa lupa at gumugulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya nagkaganyan? Tanong ni Jesus sa ama. Simula pa po noong maliit siya, tugon niya. Sa 22, gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas inihahagis po siya nito sa apoy at itinatapon siya sa tubig. Subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kawaan at tulungan ninyo. So, yung pananampalataya ng isang ama, di ba? At walang ama na gustuhin na yung mapahamak yung kanyang anak. So dito, di ba, yung tatay ng bata na sinasabihan ng masamang espiritu ay kumbaga nag-ano siya sa ating Panginoon. At dito nagmamakaawa siya na tulungan siya ng ating Panginoon. Di ba? Sabi nga dito na, subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kawaan at tulungan ninyo. So dito, naano yung ating Panginoon doon sa faith ng Ama. Dahil alam niya na ang ating Panginoon ay siya yung nagpapagaling sa lahat ng may karamdaman. Sa 23, kung may magagawa ako, tanong ni Jesus. Mangyayari ang lahat na sa sinumang may pananampalataya. So sinabi ng ating Panginoon sa ama ng bata na sa tindi ng kanyang pananampalataya ay sinabi ng ating Panginoon na mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya. So dito tinuturo na rin sa atin ng ating Panginoon yung pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Sa 25, nang makita ni Jesus na dumadami ang mga tao, sinabi niya sa masamang espiritu, inuutusan kita, espiritu ng pagkapipi at pagkabingi. Lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya. Sa 26, nagsisigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata at saka lumabas. Nagmistulang bangkay ang bata, kaya't sinabi ng marami, patay na siya. Ngunit ang bata'y hinawakan ni Jesus sa kamay, binangon at ito'y tumayo. Nang pumasok si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin mapalayas ang masamang espiritong iyon? Sa 29, sumagot si Jesus, mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng panalangin. So dito pa lang sa 25, nang makita ni Jesus na dumadami ang mga tao, inano na niya, inutusan na niya yung masamang espiritu na lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya. So dito pa lang, alam nung espiritu na sumalib doon sa bata na takot na takot siya dahil alam niya yung ating Panginoon yung magpaparusa sa kanya. At alam natin na pati nga si Satanas takot din niya sa ating Panginoon, maririnig lang yung boses niya ay umano pa yan, nanginginig pa. Samantalang tayo, habang nakarinig tayo ng ating ng salita ng Diyos, hindi natin magawang manginig. Kadalasan sa atin, pag nakarinig ng salita ng Diyos, ay papasukin sa ating tenga sa kabila, palalabasin. Pero sana, ang bawat isa sa atin ay pag nakarinig ng salita ng Diyos, ay papasukin natin sa ating tenga at bubabayin natin sa ating puso. At huwag natin palabasin sa kabilang tenga. Dahil yung mga nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos, naghahayag, yung mga ginagawa nila ay hindi magkaroon ng walang kabuluhan. Ang lahat ng iyon ay, kumbaga, parang alkansya yan eh. Sa bawat turo nila ng salita ng Diyos, sila ay nag-iipon ng kayamanan doon sa langit. Kasi ang lahat ay sabi nga ng ating Panginoon, na pag ikinahiya mo ako at yung aking mga salita ay pagdating ng araw ay ikakahiya rin kita sa pagdating ng nung sa langit. So
Gusto niyo ba na ikakahiya kayo ng ating Panginoon na pagdating doon sa yung oras natin na magkita tayo ng ating Panginoon ay sabihin sa iyo ng ating Panginoon, ay hindi kita kilala kasi ikinahiya mo yung aking salita at hindi mo yung binabahagi. Kaya pagdating doon ay hindi ka rin kilala ng ating Panginoon. Kumbaga, ano ka rin niya. Kasi kinahiya mo siya dito sa lupa eh. So, yan yung pangako ng ating Panginoon na ang sino mang kumbaga ikinahiya niya yung pag-share ng salita ng Diyos ay ikakahiya rin niya pagdating sa langit. Kaya dito sa balik tayo sa natin na yung pananampalataya ng isang ama para sa kanyang anak ay talaga, napakahalaga. Ganun din yun yung ginawa ng ating Panginoong Diyos doon sa kanyang anak, di ba? Sa John 3:16, sabi nga doon, di ba, na ibinigay niya yung kanyang isang anak upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dito pa lang, inaano ng ating Panginoon na yung pagmamahal at pananampalataya ay inaano na sa atin. Kaya dito sa 26, napasigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata at saka lumabas at nagmistulang bangkay ang bata. Kaya sinabi ng marami, patay na siya. So dito nakita ng mga kritiko ng ating Panginoon na sinabi nga nila na patay na yung bata. So dito sa 27, ngunit ang batay hinawakan ni Jesus sa kamay, ipinangon at ito'y tumayo. Sa 28, nang pumasok si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin mapalayas ang masamang espiritong iyon? Sa 29, sumagot si Jesus, mapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng panalangin. So ibig sabihin, dito pa lang yung tinuro sa atin ng Panginoon. Napakasimple yung ginawa ng ating Panginoon. Lahat itinuro na sa kanyang mga alagad, pero nakalimutan nila dito na yung manalangin. Yung inaano siguro nila na exhort sila, pero nakalimutan nilang ipanalangin. Yun lang pala yung magpapaano dun sa masamang espiritu na yun, yung magpapalaya sa